may ibabahagi akong kwento sa inyo ngayon. Masasabi kong kakaiba ito sa mga kwento mong naibahagi na sa amin. Ang kwento kong ito ay tungkol sa dalawang nilalang na hindi natin kagaya. Hindi sila normal na tao at ako ang naging saksi sa kanilang pagmamahalan. Hindi po ako babanggit ng lugar dahil hanggang ngayon ay nandito pa rin kami. Pilit naming itinatago ang lahat upang makapamuhay kami ng payapa. Ako po si Vizcaya, kung tawagin nila ay Manang Visa, isang liwaton o babaeng igorot. Ang trabaho ko ay sa isang bahay ampunan dito sa norte. Ako ay isa ring ampong lumaki na sa bahay ampunan. Dahil siguro sa kakaiba ang anyo ko, ayaw nila akong ampunin o walang gustong umampon sa akin. Ilan ang tumingin sa akin at nagbalak akong ampunin. Nung edad 8 na ako pero ayaw talaga nila sa akin kapag nakikita nila ang itsura ko. Sabi nga nila, hindi daw ako maganda at hindi maamo ang muka. Igorota daw kasi ako at pangit. Iiyak na lang ako dahil totoo naman talaga ang sinasabi nila. Hanggang dito na ako tumanda. Naging tagapamahala at ako na ang kinikilala ng lahat. Sa totoo lang, wala akong pinag-aralan. Tinuturuan lang kaming magbasa at magsulat ng mga staff ng bahay ampunan. Pero matalino ako, kaya madali akong natuto. Hindi ko alam ang aking pinagmulan. Hindi ko kayang ipaliwanag ang aking angkan. May mga kakaiba kasi akong pagkatao na wala sa kagaya niyong mga ordinaryong tao. Marunong akong manghula minsan at kaya kong makabasa ng laman ng isipan ng isang tao. Marahil nakuha ko ito sa aking mga ninuno. Minsan ako ay nagugulat na lang sa kakaibang kakayahan ko. Wala naman akong talisman o agimat na sinasabi ng mga Tagalog. Wala naman akong mutya o mga orasyon na ginagamit ng mga antingero o antingera. Ako ay simpleng igorota lamang. At walang nakapagsabi sa akin bakit ako nasa isang ampunan. Namatay na ang matatandang namamahala ng ampunan at hindi man lang nila nasabi sa akin kung saan ba talaga ako nagmula. Basta daw iniwan na lang ako na nasa isang malaking kahon at may ilang lampin at damit ng sanggol. Kaya ang ginawa ng mga nakakita, naghanap sila ng bahay ampunan. At dito na nga ako lumaki at nagkaisip. Oo, at igorota ako. Pero napakalawak naman ng lugar ng Cordillera. Wala akong ideya kung anong dahilan ng angkan ko. Bakit nila ako itinapon sa ampunan? May nakita ba daw silang papel sa loob ng kahon na may nakalagay na igorotang sanggol, isang liwaton. Kaya alam kong kakaiba ako sa mga bata sa bahay ampunan na kinalakihan ko. At kung bakit may mga katangian ako na wala sa mga kapwa ko babae. Marami tuloy ang natatakot sa akin. Bukod sa kakaiba kong anyo, ang malapad na mukha at ang mahaba kong kuko, sino nga ba ang hindi matatakot at maiilang sa kagaya ko? Malapit na rin ako maging senior citizen ngayon at dito na nga yata ako mamamatay sa lugar na ito. Noon ngang pandemic, nabulabog ang bahay ampunan at hindi na kami tumanggap pa ng mga kabataan. Pribado kasi ang bahay ampunan at mga foreigner ang ilang may-ari. Ang ibang namamahala naman ay mga madre na nangamatay na rin. Kaya ang nasa 20 kabataan ay nananatili sa pamamahala ko. At dahil luma na ang facilities ng bahay ampunan na to, at hindi na rin naglalabas ng pondo ang mga namamahala, kaya naman kapos na kapos kami at hirapan na sa lahat ng pangangailangan namin. Pero lumaki akong palaban
at sanay sa hirap. Kaya nakakaya kong pamahalaan ang bahay ampunan. Doon nga humahanga ang mga sponsor namin. Kaya may mga pangilan-ngilan pa rin hindi kami pinapabayaan. Nagpasya na rin akong hindi na tumanggap pa ng bagong aalagaan. At kahit naman papano, nakakain pa naman kami ng tama. At may mga regular pa namang sponsor na naaawa sa amin. Pero isang gabi, may kumakatok at nagkataon na nagkakape pa ako sa sala. Nasilip ko ang mga mag-asawang madumi ang damit at may iniwan silang isang dalagita. Nakaupo ito sa aming hagdanan at nag-aalala ko dahil tanaw ko, umalis na ang babae at lalaki. Nawala na lang silang bigla sa dilim at umiiyak ang dalagita habang nakatanaw sa babae at lalaki na nag-iwan sa kanya. Agad kong binuksan ang pintuan at tinanong kung bakit kako siya iniwan. Magulang ko po sila. May nagbabalak pong pumatay sa amin at may humahabol po sa mga magulang ko. Nako, pumasok ka nga dito, Ining. Hating gabi na. Baka mapahamak ka pa. Tsaka nako, hindi na kami tumatanggap ng bagong aampunin dito. At ang laki mo na. Dalagita ka na. Baka hindi bumayag ang mga amo ko, Ining. Ako ay caretaker lamang dito. Maawa na po kayo. Hindi po kami taga rito. Malayo po ang pinagmulan ko. Wala na po akong pupuntahan at wala naman po akong kamag-anak. Lahat po ay pinatay ng mga kaaway ng pamilya namin. Nakakatakot naman ang pinagmulan mo, Ining. Baka mamaya madamay kami. Marami pa akong inaalaga ang maliliit na bata dito. Hindi kaya madamay kami, ha? At baka pati ako ay madamay. Nako, mahirap yata, Ining, kung tatanggapin ka dito. Teka at, tatanungin ko muna ang mga boss ko. Lalo namang naiyak ang dalagita at doon nga gumana na naman ang aking kakayahan. Nababasa ko ang kanyang isipan at nagsasabi naman ito ng totoo. Kaya lang, may kinakatakutan ako sa isang bahagi ng kanyang isipan. May maitim ito at parang hindi purong tao ang dalagita. Ano ba ang pangalan mo, Ining? At pansamantalang dito ka muna. Ang sasabihin ko na lang, anak ka ng kaibigan ko at inahabilin ka na lang sa akin. Katrina po. Tina ang tawag nila sa akin. Salamat po, Manang. Tutulong po ako sa inyo dito. Huwag niyo lang akong paalisin. Dahil mukhang nasa trauma pa ito at naawa naman akong itataboy ito. Gabing-gabi na at wala naman siyang ibang pupuntahan. Kaya sinabi kong patago ko siyang patitirahin sa bahay ampunan. Kinabukasan, nagdatingan na ang aking mga kasamahan na stay out. Nagtaka sila dahil may bago nga akong kasama. Manang Visa, sino po yan, ha? Naku, may bago na naman tayong pakakainin yan. Kapos na nga tayo, nagdagdag ka pa ng pakainin. So ako'y tigilan mo, Malo. Ako'y mabait sa inyo. Yun bang anak mo at asawa mo sa nakain? Bakit, Malo? Mga ampon din ba natin ang dalawa mong anak at asawa mong batugan? Haring si Tina, anak ng kaibigan ko. Inihabilin lang sa akin. Kung makapuna ka naman, akala mo hindi ka nakikinabang sa akin. May narinig ka ba sa akin? Ilang taon na ditong nakain ang mag-ama mo? Dahil nga kilala nila akong diretsyong manalita at ako ang kinikilala ng mga boss namin na namamahala ng bahay ampunan. Hindi na nakasagot pa sa akin si Malo. Alam niya na tama naman ang lahat ng sinabi ko. Naawa lang din ako sa pamilya ni Malo. Isang kahig isang tukalang ang kanyang pamilya. Kaya hinahayaan kong doon kumain ang kanyang mag-ama. Maging ang ibang staff hinahayaan na lang si Malo para walang problema. Mataray at palaaway kasi si Malo at iyon ang iniiwasan nila.
Sa isip ko, ari mo ng dalagitang si Tina ang gagabayan ko. Alam ko ang pagkaramdam ng iniwanan na lang, kaya ramdam ko ang pinagdadaanan ni Tina. Ewan ko ba, bakit naawa ako kay Tina? Mabait kasi ang aura nito. Kahit may nakikita akong maitim na parte sa kanyang pagkatao. Ayaw ko namang humusga kaagad. Ayaw kong maging dahilan ako para mapahamak ang dalagita. Nagsimula na ngang pag-isipan nila si Tina na mga kasamahan ko. Sa loob ng ilang araw na pamamalagi ni Tina, kung ano-anong kanilang mga parinig. Nasa kanya lahat ang tingin ng aking mga kasamahan. Nakarating na rin sa aking mga boss na may pinatira akong isang dalagita. At dahil nga tiwala na sila sa akin ng aking mga boss, at ako ang kinikilala nilang caretaker ng bahay ampunan, walang nagawa ang aking mga kasamahan. Pinaboran kami ng aking mga boss. Hindi naman nila ako magawang pagkaisahan. Dahil ako, lahat ang pinagkakatiwalaan sa loob ng bahay ampunan. Lahat ng mga kasamahan ko doon ay sumasahod at ako ang nagpapasahod sa kanila. Lahat sila may mga itinatagong lihim at lahat ng iyon ay alam ko. Hindi ako pala sumbat na tao. Lahat ng kalokohan nila sa loob ng bahay ampunan ay pinapalampas ko lang. Pero ang akin, huwag nila akong pakialaman sa aking mga diskarte. Sa 20 batang aming inaalagaan, umabot na lang ng 10 dahil may mga umaampo na sa 10 bata. Lahat sila ay idinadaan namin sa legal na pamamaraan. At kahit wala akong pinag-aralan, kayang-kaya kong asikasuhin ang lahat at dyan silang bumibilib ang mga boss ko sa akin. Habang tumatagal, napapansin ko na masipag pala na bata si Tina. May kusa ito at hindi ko na kailangan pang utusan. Di kagaya ni Malo na tamad. Hanggang sa matuwa na rin ang aking mga kasamahan sa kanya. Dahil nababawasan ang kanilang trabaho, mabilis kumilo si Tina at maliksi. Nagtataka rin ako kung saan nanggagaling ang lakas ng bata. Hanggang sa dumaan ang panahon at nagdalaga na ito. Kasama pa rin namin sa bahay ampunan si Tina. At nagtapat na ako sa aking mga kasamahan na iniwan lang si Tina sa harapan ng aming pintuan. At nauunawaan naman ito ni na Malo at sinabing andyan na yan at hayaan na. Masipag naman at marunong sa mga gawaing bahay. Wika pa nila. Sa isip ko naman, kaya gusto na nila si Tina. Nabawasan na kasi ang kanilang trabaho. Kaya gano'n na lang ang kanilang reaksyon sa kanilang nalaman kung paano napapunta sa bahay ampunan si Tina. Muli ang napansin namin. Maliksi ito at malakas. Mabilis kumilos. Napapaisip na rin ako minsan dahil sa kanya na inaatang ni na Malo ang mga trabaho nila at nagagalit na ako. Pero sinabi ni Tina na hayaan na dahil kayang-kaya daw naman niya ang lahat ng trabaho. Minsan napapatitig na lang ako kay Tina dahil habang ito ay lumalaki at nagdadalaga, ayaw niyang putulan ang kanyang buhok. Napakahaba na nito at siya lang ang nagpuputol ng dulo nito. Sinasabi kong baka pwedeng pagupitan namin sa parlor at dalaga na siya. Napakahirap magpusod at napakahaba na nito. Pero ayaw ni Tina. At sinabi nito na siya na daw ang bahala sa kanyang buhok. Palaisipan tuloy sa akin kung bakit ayaw niyang putulin ang kanyang buhok. Manang, hayaan mo na ang buhok ko. Hindi naman ako nalabas ng bahay ampunan. Huwag mo nang problemahin ha. Ang dami mo nang isipin, idagdag mo pa ang buhok ko. Pumasok naman sa aking isipan at naalala ko ang babae
na nag-iwan sa kanya. Mahaba din ang buhok nito, nakagaya ng buhok ni Tina. Sabi ko sa isip ko, baka iyon ang turo ng kanyang ina. Meron kasing lahi ang mga tao na ayaw putulan ng buhok nila at iginalang ko na lang ang gusto ni Tina. May mga nakausap nga ako na si pananggagalingan kong bayan ay mahaba din ang buhok ng mga igorota. Kaya parang nakaka-relate ako kay Tina. Isang araw nga, napansin ko na parang aligaga si Tina. Para bang may gustong sabihin sa akin. Kaya ako nang lumapit at nagtanong. Tina, kilala na kita at parang anak ng turing ko sa'yo. Anong bumabagabag sa'yo at parang hindi ka mapakali? Napapansin kita ilang araw na. Manang Visa, may pagtatapat ako sa iyo. 18 anyos na po ako bukas at kabilugan pa ng buwan. Sakto sa pagpatak ng kaarawan ko. Sabi po ng ina ko, may magbabago sa pagkatao ko oras na magde-18 na ako. Hindi ko po alam Manang Visa. Baka mamaya manakit ako at mawala ako sa sarili ko. Alam ko na. Ang tanong, handa ka na ba ha, Tina? Ayaw kitang palitin. Matagal ko nang nararamdaman na may kakaiba sa pagkatao mo. Naawa naman ako kay Tina. Alam ko at nababasa ko sa kanyang isipan na nag-aalala nga ito sa magaganap sa kanyang kaarawan. Mabuti at binanggit mo yan, Tina. May nakikita ako sa katauhan mo noon pa mang dumating ka dito. Maitim ang naaninag ko, Tina. At may hindi ako maunawaan na hindi ka purong tao. Ako ay pinanganak na kakaiba rin. Kita mo naman sa anyo ko. Pero mas kakaiba ang pagkatao mo, Tina. Napaluha ito. At tuluyan na nga niyang ipinagtapat ang lahat. Manang Bisa, lahing Gabunan po ang aking ina at ang aking ama ay normal na tao lamang po. Mula nang makilala ni ina ang aking ama, kinalimutan na niya ang kanilang angkan. Ang sabi ni ina, iniluwanan niya ang itim na perlas at ang pangontra po namin ay ang aming buhok. Buhay po ang buhok ng ina ko. Kusa itong kumikilos pag may kalaban. Gusto po ng ema at oma ko o lolo at lola na patuloy kami na gawin ang maling nakagisna ng ina ko. Ang mga moy na mga normal na tao hanggang magkasakit ang mga ito. Ayaw na ng ina ko ang ganong buhay. Pero sinabi ng oma at ema ko, ako daw po ay may dugong Gabunan at lalabas ito pag 18 na ako. Manang Bisa, tulungan mo po ako. Ayaw kong maging masama po. Napayakap na lang ako kay Tina. Naramdaman ko na ang tunay ang kanyang sinasabi. Huwag kang mag-alala, Tina. Sa abot ng aking makakaya, gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Hindi na ako nagtanong pa ng kung ano paman. Sapat na ang ipinagtapat ni Tina. Kaya pala maliksi ito at hindi napapagod. Nasa dugongan niya ang lahing Gabunan. Sa pinagmulan kong bayan, hindi lingid sa akin ang lahi ng mga Gabunan. Malalakas sila at kumukuha ng haba ng buhay sa gawaing umaamoy ng dugo ng tao. At ang kapalit, hihina ang katawan ng taong mapapangamuyan hanggang mamatay ang mga ito. Matatapang ang mga ito at kayang kumain ng laman ng tao. At maging ang kapwa nila lahing Gabunan, kaya nilang sipsipin ang dugo ng mga ito. Mahilig silang makipag-away sa kapwa nila Gabunan. At ang mga kalalakihan naman, makakapal ang buhok nila
at ginagawang pangontra sa kapwa nila aswang. Ang mga kababaihan naman, ang kanilang buhok ay buhay at kaya nilang utusan. Kaya alam na alam ko ang pinagmula ni Tina. Ayaw ko kasing husgahan siya dahil wala naman siyang kasalanan. Tina, pagkakaalam ko pag galit na kayo, kaya niyong kumain ng laman ng tao. Ngayon pa lang, kailangan mong makontrol ang iyong sarili. Manalig ka sa Diyos natin. Magdasal ka. Malay mo tutulungan ka niya na hindi maging masama kagaya ng angkan mo. Opo, Manang. Hindi po ako masama. Ayoko pong mapagaya sa aking ina. Siguro sa ngayon napaslang na sila ng kaaway naming kapwa-gabunan. Ang aking ama naman ay lalong walang kalaban-laban. Mabuti na lang iisa lang ako na naging anak nila, kundi mas nakakaawa pa ang aking mga kapatid. Sinabi ko kay Tina, ang magagawa lang namin ay makiramdam. Kailangan lagi siyang alerto at ako naman laging nakaalalay sa kanya. Ako lamang ang makakaunawa kay Tina. Walang ibang tao ang kayang unawain ang nangyayari sa kanya. Sadya sigurong pinagtagpo kami ng tadhana upang maalagaan ko siya. At ako naman bilang may kakaiba din sa aking pagkatao, naunawaan ko kaagad ang kanyang sekreto. Kinabukasan, eksaktong natatanaw ko na ang buwan. Bandang 6:00 ng hapon, nag-aagaw ng dilim at liwanag. Solo na kami sa ibaba ng bahay at ang mga bata ay nasa itaas na. Sina Malo ay umuwi na. Kami na lang ni Tina ang matanda sa bahay ampunan. Hindi mapakali si Tina. Alam niya pagsapit ng 12:00 ng gabi, may mangyayaring kakaiba sa pagkatao niya. Dasal ako ng dasal. Alam kong naririnig ako ng Diyos. Ramdam ko na tutulungan niya kami ni Tina. Itinatago ni Tina ang pagluha at pilit niyang pinapalakas ang loob. Ramdam na ramdam ko ang hirap ng kanyang kalooban. Saktong 12:00 ng gabi, saksi ako sa paggalaw ng buhok ni Tina. Inom ito ng inom ng tubig at pinagpapawisan. Manang, ito na po. Nararamdaman ko ng pagbabago. Mainit ang aking pakiramdam at parang masusuka ako. Ang aking pangamoy ay kakaiba na. Ayaw ko po, Manang. Ayaw ko. Tina, matuto kang magkontrol. Huwag mong hayaang matalo ka ng kung ano man ang nananalaytay sa dugo mo. Katawan mo yan. May sarili kang utak. Ikaw ang mananalo, hindi sila. Sige na, Tina. Labanan mo. At maging ang buhok mo, ikaw ang masusunod, hindi sila. Pinipilit nga ni Tina na siya ang masusunod. Sumuka ito ng sumuka at nakikipaglaban ito sa sarili niyang buhok. Hanggang makita kong dahan-dahan nga na natututo si Tina na mapasunod niya ang kanyang katawan pati mga buhok. Nakalampas siya sa unang gabi hanggang sa mga sumunod pang gabi. Kapag bilog talaga ang buwan ay nahihirapan siya. Kaya ilang araw na inuutosan ako ni Tina na itali siya sa kama, lalo na sa gabi. Habang ako'y tulog at habang tumatagal, napapansin kong kalmado na ito. Manang, nagbabago na ang pang-amoy ko at kumukulo ang tiyan ko kapag nakakakita ako ng pusa at aso. Pero pangako, kakayanin ko po ito. Ayaw ko pong mapahamak kayo ng mga bata. Tsaka ayaw kong malaman ito ng mga boss mo. Baka po madamay ka. Ikaw na lang ang pamilya ko, Manang. Magdasal ka lang palagi, Tina. Ako man ay walang kakayahang tulungan ka. Basta ang alam ko lang, kaya kitang gabayan. Bahala na, Tina. Basta ang lihim natin ay kailangang itago natin ito.
kundi iisipin nila na nababaliw na tayong dalawa. Para nga kaming laging tuliro at aligaga ni Tina. Oras na dumating si Malo sa umaga. Madami kasi silang napupuna kay Tina at iyon ang kinakatakutan ko. Manang Bisa, bakit parang pumapayat si Tina? Kakairita na ang kanyang buhok at pagupitan mo na kaya yan? Hayaan mo na kasi, Malo. Trabaho mo ang unahin mo. Hayaan mo na si Tina at dalaga na yan. Alam na niya kung ano ang gusto niya. Tsaka nagkakasakit daw sila sa pamilya nila pag pinapagupitan ang buhok nila. Ay, ewan ko sa inyo, Manang Bisa. Bahala na talaga kayo. Pero pag nagbalik bayan ang mga boss natin at nakita si Tina, maiirita tiyak sila sa buhok niyan. Lampas na sa kanyang puwetan, oh. Napaisip nga ako. Nagsabi na nga pala sa akin ang isang boss ko na uuwi sila ngayong taon. Paano nga ba pag nakita nila si Tina at ang buhok nito na halos malapit ng sumayad sa alak-alakan? Nag-aalala ako sa kalagayan ng dalaga. Hindi papayag ang boss ko na ganun ang kanyang buhok. Tiyak na tiyak ako. Baka pagupitan nila si Tina at iyon ang kinakatakutan ko. Kaya naman ay kinausap ko siya. Tina, pagdating ng isa sa may-ari ng bahay ampunan, baka sa susunod na buwan, pag nakita ka, baka pagupitan ka nila, putulin yung buhok mo. Paano ang gagawin natin? Saan kita itatago? Manang, baka ikamatay ko po. Hindi ko alam ang mangyayari kapag pinutulan po ang buhok ko. Sa ngayon, dulo lang talaga ang kaya kong gupitin. Nakita ko na sobrang nag-aalala si Tina. Nahuli ko itong umiiyak at awang-awa ako sa kanya. Anak na ang turing ko kay Tina at napakabait nito at ayaw kong mapahamak siya. Hanggat kaya kong itago si Tina, ay gagawa ako ng paraan. Ilang araw nga akong nag-isip ng ibang paraan. Mabait talaga ang Diyos sa amin. Bago umuwi ng Pilipinas ang isa ko sa mga boss, nag-utos ito na ipagawa daw ang kanyang bahay na bakasyunan sa isang lote niya sa kabilang barangay lamang. Kayang lakarin mula sa bahay ampunan. Narating ko na ang lumang bahay nila doon. At malaki ito at antigo na. Ako nga ang pinapamahala para ayusin ang bahay. Halos gitna na ito ng kagubatan at maganda naman ang daan. Napabayaan na nga lang ito, kaya halos sira na ang buong bahay. Habang nire-renovate nga ang bahay, naisip ko na doon muna si Tina. Tinanong ko muna si Tina kung kaya ba niya doong mag-isa sa gabi. Iniisip ko baka maaamoy siya ng mga kalaban ng kanyang ina. Pero inisip ko din, mas ligtas doon si Tina. Pero Manang, paano pag dumating na ang mga boss mo? Baka doon sila tumuloy. Makikita nila ako. Madaling magtago, Tina. Hindi naman sila nagtatagal sa Pilipinas. Ilang araw lang sila dito. Tsaka wala namang sinabi sa akin na titira sila. Pinaayos lang talaga nila. At sayang daw ang bahay. Matapos ngang ma-repair at ayos na ang lahat, nagsabi ako sa boss ko na baka pwedeng patauhan ko ang bahay nila para may maglilinis sa araw-araw. Natuwa naman si Madam at tama daw ang naisip ko at ako na raw ang bahala. Halos nagpapasalamat ako sa Diyos kahit papano may pagtataguan ako kay Tina. Tina, alam kong mahirap, pero wala na tayong magagawang ibang paraan. Tahimik doon at wala kang kapitbahay. Halos kagubatan ng paligid. Pero private na lupain yon. Kaya walang makakapasok na ibang tao doon. Basta ang gagawin mo lang para maging abala ka ay linisin lagi ang buong bahay. Pupunta ka lang dito sa bahay ampunan kapag kailangan kita. At huwag kang mag-alala.
Dadalan kita lagi ng pagkain doon ha. Niyakap ako ng mahigpit ni Tina at nagpasalamat. Hindi ko na po alam ang gagawin ko sa buhay ko, Manang Visa. Mabuti na lang at nandyan ka palagi para ako'y gabayan. Maraming salamat po talaga. Kinabukasan nga, maaga kong inihatid si Tina sa bahay bakasyonan ng boss ko. Nagulat siya dahil antigo na ang bahay at napakalaki nito. Tina, hindi ka ba natatakot ha? May TV naman at radyo dyan at may kuryente naman. Hayaan mo. Pag may nakita akong mumurahing cellphone, bibilhan kita para matawagan mo ako. Tsaka tignan mo ang paligid. Payapa naman ang kagubatan na yan. At ang kabila daw ng kagubatan yan ay malawak na ilog na. At hindi na yan pag-aari ng boss ko. Ano sa palagay mo? Kaya mo bang mag-isa dito? Sa isang buwan nandito na ang boss ko. Basta alerto ka na lang pag may naramdaman kang dumarating na sasakyan. Magtago ka muna sa kagubatan. Kakayanin ko po, Manang. At kailangan kong gawin na magpakatatag dahil alam kong wala nang ibang tatanggap pa sa akin. Tatandaan ko po ang lahat ng bilin mo at huwag ka pong mag-alala sa akin. Nagkaisip akong patakbo-takbo at nagtatago sa gubat. Kaya sanay na sanay po ako sa ganitong lugar. Lumuluha akong iniwan si Tina. Wala namang pagkakaiba sa buhay ko sa sitwasyon ni Tina. Ako man, tumanda nang hindi alam kung paano na rin ba ang buhay ko. Pagkarating ko sa bahay ampunan, nandoon na naman ang buong pamilya ni Malo. Kumakain at halos mauubusan na ang mga bata. Sa mga bata naman talagang pagkain na kinakain nila at hindi kasama sa budget ang mag-aama ni Malo. Malo, sana kumain na lang kayo. Huwag mo nang hakutin ang bigas at dilata. Kwentado yan ng mga boss natin. Alam nila kung kailan yan mauubos. Abosado na kayo eh. Nalaki na ang mga anak mo. Malo, malalakas nang kumain. Dati pagtanghalian lang kayo kumakain. Pero ngayon, nahalata ko. Pati hapunan nandito kayong lahat. Malo, kilala mo ako. Hindi ako madamot pero magbanat kayo ng boto. Huwag umasa sa bahay ampunan. Aba, tamo nga naman nagsalita ang hindi abusado. Yun ngang ampon mong si Tina. Hindi din naman siya kasama sa budget ah. Pero, ang suporta mo hanggang kabilang bahay ni boss. Talagang siya pa ang pinaburan mo. Sa halip na kami para libre bahay na. Hindi ba abusado ka rin? Manang Visa ha, ako'y tigil-tigilan mo. Baka mapaalis ka dito. Saan ka papupulutin ha? Wala ka namang pamilya. Ganon ba, Malo? Sige, sa'yo na ang ampunang ito. Tignan ko lang kung makakaya mo. At baka sa kalabusan ang kahantungan mo sa ugali mong yan. Ganid at magnanakaw ka pa. Paayag na ako. Hayaan mo magsasabi ako kay boss na aalis ako dito. Nagpaalam nga ako sa boss ko at sinasabing pag-uusapan namin pag-uwi niya ng Pilipinas. Lumipas sa mga araw, dumating na nga ang boss ko kasama ang asawa nitong foreigner na milyonaryo. Nag-meeting ang lahat ng staff ng bahay ampunan. Ayaw pumayag ng boss ko na si Malo ang mamahala. Mukhang walang tiwala ang boss ko. Sinabi ko ang lahat, kaya lalong nawala ng tiwala kay Malo. Sa galit pa ng boss ko, dahil nananagot si Malo na akala mo'y kaya niyang siraan ako sa boss namin. Kaya ang nangyari, tinanggal si Malo at hindi pumayag ang boss ko na umalis ako. Galit na galit si Malo sa akin at nagbanta na gagantihan daw niya ako. Paano na daw sila? Sip-sip daw ako at traidor. May araw din daw ako. Kumuha ng ibang staff ang boss ko para makatulong ko. At sinabi nitong hanggat kaya ko, hindi daw nila ako tatanggalin. At pag hindi ko na daw kayang magtrabaho sa bahay ampunan, ay sa bahay bakasyonan na lang daw ako tumira habang buhay.
Napahagulgol na lang ako ng iyak at naalala ko kaagad si Tina. Ligtas na ang ampon ko habang ako'y nabubuhay. Habang abala sa pamamasyal ang mag-asawa, agad akong pumunta kay Tina. Bit-bit ang mga pagkain at mga pasalubong sa akin ng boss ko. Nagulat ako kay linis ng paligid ng bahay bakasyunan at maging ang loob ng bahay. At nakita ko si Tina. Masaya itong sumasalubong sa akin. Manang Bisa, aba, ang aga mo naman. Tsaka may pagkain pa ako. Ang dami mo namang dala sa akin. Ano ba yan ha? Tina, masaya ako. Mukhang sanay ka na dito ha. Eto mga chocolate at mga kagamitan mo. Pasalubong yan ang boss natin. Kay ganda namang tignan ng bahay. Salamat Tina ha. Humanda ka ha. Darating sila dito. Baka bukas o sa mga susunod na araw. Nandito na ang boss natin. Umalis ka muna ha. Magtungo ka sa ilog. Doon sa gubat. Aalis naman agad sila sa hotel sila tumutuloy. Opo manang, ako na po ang bahala. Masaya akong bumalik sa bahay ampunan. Kay gaan na ng aking pakiramdam. Wala na ang mag-anak ni Malo. Mababait ang bagong staff na nakuha ni boss. At ngayon pumapabor ang magandang kapalaran sa amin ni Tina. Pagbalik ng boss ko, agad itong nag-aya patungo sa bahay bakasyonan nila. Kinakabahan man ako, pero alam kong hindi ako mapapahiya. Alam kong maririnig ni Tina ang sasakyan ng boss ko, kaya hindi ako kinakabahan. At pagbaba nga sa sasakyan ng mag-asawa, tuwang-tuwa sila at malinis daw ang paligid. Kailinis daw ng bahay nila. Maging ang asawa nitong foreigner ay humanga. Manang, asan ang caretaker mo ha? Pasasalamatan ko at bibigyan ko ng tip. Ganyan nga, alagaan niyo ang bahay na ito. At manang isipin mo na bahay mo na rin ito pagtanda mo ha. Huwag kang mag-alala. Marami pa kaming bahay bakasyonan at ito ay sa iyo na balang araw. Ay, kay ganda talaga at ang linis. Asan na ba ang caretaker mo? Ipakilala mo kami manang. Nako, baka nasa bayan na madam. Hayaan mo po at makilala mo din siya. Ampon ko po yon at sa akin na rin lumaki. Kaya kasama ko na po siya hanggang pagtanda ko. At naniwala naman sina madam dahil nagustuhan nila ang bago nilang bahay. Namahinga muna sila at nakatulog. Kaya kaagad kong hinanap si Tina sa kagubatan. Tina! Asan ka? Huwag kang lalayo. Baka may ahas at tirik na ang araw. Sigaw ko. Pero wala akong nakitang tao. Hanggang maabot ko na ang ilog. Nag-aalala tuloy ako kay Tina. At agad din akong bumalik sa bahay. Maya-maya nagising na ang mag-asawa at nagyaya ng umalis. Inabutan ako ng pera at ibigay ko daw kay caretaker. Nag-iwan din sila ng ilang sakong bigas at grocery. Iniwan na nila ako at diretso na daw sila sa hotel at sinabing kinabukasan ay flight na nila pabalik ng Europe. Manang, laban lang tayo ha. Pasensya ka na. Hindi na namin kaya pang tumanggap pa ng mga bagong batang aampunin. Basta ang mga natitirang bata ay aalagaan nyo na lang at nag-deposit na ako ng pera sa bangko natin. May fund na muli kayo. Tiwala na ako na kayang-kaya mo pa. Paalam na manang. Mag-iingat kayo ha. Saad ng mabait kong boss. Hinatid ko sila sa labasan at napapatakbo na muli ako pabalik ng bahay para hanapin si Tina. Nagulat naman ako at nadatnan ko si Tina na kumakain at nakangiti sa akin. Nayakap ko tuloy ito at nakaramdam ng awa. Bakit manang? Bakit ka po umiiyak? Huwag kang umiyak ha. Okay lang po ako at sanay na sa lugar na ito. Sasamahan po kita at aalagaan pagtanda mo. Pasensya ka na ha. Naitago kita at
Saan ka pumunta? Hinahanap kita sa kagubatan. Bakit wala ka naman doon? Baka di mo lang ako nakita, Manang. Pero aktibo na naman ang aking kakayahan. Nababasa ko sa isipan ni Tina na nagsisinungaling ito sa akin. Tina, yung totoo. Alam mo na nakakabasa ako ng utak ng tao. Asan ka kanina? At sino ang kasama mo sa gubat ha? Ayos, oo nga pala. Kaya niyang mabasa ang isipan ko. Okay po. May nakilala ako, Manang, nakatira sa kabilang ilog. Kaedad ko lang. Mabait ito. Tsaka ang mga magulang niya ay kay babait nila sa akin. Si Tramos po ang kaibigan ko. Nakilala ko noong maligo ako sa ilog. At habang nandito ang boss natin, nasa kanila ako at doon muna tumambay. Tina, tama ba ang narinig ko? Nakatawid ka ng ilog. Paano? Ang lawak ng ilog at malalim yun ah. Baka malunod ka doon. Hindi ba sila natakot o nagtataka sa buhok mo ha? Hindi naman po, Manang. May daan po ng tao sa bandang ilayahan ng ilog. At ang bait nila sa akin. Manang Visa, huwag ka nang mag-alala sa buhok ko ha. Kontrolado ko na sila. Tsaka huwag kang mag-alala sa kalagayan ko ha. Sanay na ako sa lugar na ito. Ewan ko ba. Naramdaman kong nagsasabi naman ng totoo si Tina. Muli akong nagtiwala sa kanya at nagpaalam na akong babalik na sa bahay ampunan. Habang naglalakad nga ako, pagaramdam ko, may sumusunod sa akin. At tama ako. Ang asawa ni Malo. Lisay ka mga mata at may binabalak itong masama sa akin. Matandang sip-sip. Tignan natin ngayon kung may kakampi ka pa dito. Walang kabahayan dito at kahit magsisigaw ka pa, walang makakarinig sa'yo. Anong kasalanan ko sa'yo? Bakit ganyan ang igaganti mo? Sa ilang taon na pinakain namin ng mag-ina mo, ang bahay ampunan ng tumulong sa iyo. Ang mga ninakaw mong kagamitan namin, wala kang narinig sa akin. Tabi mong sinasabi, lulumpuhin kitang matanda ka. At mga hampasin ako ng dala nitong kahoy nang biglang may dumamba sa kanya at napakabilis ng pangyayari. Para bang ipo-ipo ito sa bilis kumilos. Nahagip lang ng mga mata ko ay isang nilalang na hinila ang katawan ng asawa ni Malo patungo sa gubat. Nawala sila sa gubat at agad ko naman silang nasundan. Naabot ko si Tina na nasa ibabaw ng katawan ng asawa ni Malo. Habang ang buhok nito, nakapulupot sa leeg nito. At wala nang malay ang asawa ni Malo. Duguan na ito at umiiyak si Tina sa galit. Nagbago ang mukha ni Tina. Nakakatakot. At para bang kumukulubot ito. Ibang-iba ang aura ni Tina. Kayang-kaya niyang pumatay ng tao. Lumalabas sa kanyang pagkatawang lahi niyang gabunan. Demonyo ka! Papatayin kita! Bakit mo sasaktan ang taong napakabait sa atin? Tina, huwag anak. Anak ko, huwag kang papatay ng tao. Diyos ko, huwag mong hayaan na magkasala ka sa Diyos, anak. Umalis ka na dyan. Sige na, ang buhok mo, anak. Mapapatay mo ang asawa ni Malo. Alisin mo ang buhok mo sa leeg niya, anak. Sige na, makinig ka sa akin, Tina. Para namang naimasmasan si Tina at napatakbo papalapit sa akin at yumakap. Manang, patawad po. Nagawa ko lang sa kanya yan kasi sasaktan ka niya. Sige po, babalik na ako sa bahay. Umalis ka na po, sige na. Nawalan lang siya ng malay. Maya-maya magigising na po yan. Kita ko nga na humihinga pa naman ang asawa ni Malo. Kaya dalian kaming umalis ni Tina. Naghiwalay na kami sa daan. At ako'y bumalik na sa bahay ampunan. Kinagabihan, magsasara na ako nang biglang sumugod si Malo at nagwawala ito. Halos pinagmumura ako at kulang na lang ay saktan ako.
Mabuti na lang at nakapasok kaagad ako sa loob ng bahay at pinagbabato niya ako. Mabuti at kaagad kong nakapagsara ng pinto, kundi masasaktan ako sa dala niyang mga bato. Paano na kami, Manang? Napakasama mo. Ang asawa ko dugo ang bumalik sa bahay namin. Hirapan ng kumilos. Ano ang ginawa mo sa kanya, ha? Paano na kami mabubuhay ng mga anak ko? Paano na? Aba, Malo. Sa pulis ka pumunta. Bakit ka dito sumugod? Magpa-blatter ka, total pinagbibintangan mo ako. Bakit naman ako ang sisisihan mo, ha? Hindi ba't inutusan mo ang asawa mo para lumpuhin ako? Baka gusto mo pati ikaw ay ipakulong ko. Sige, anong gusto mo? I-report kita sa pulis, lahat ng ninakaw mo dito sa bahay ampunan. Napaurong naman si Malo at natakot ito. Hindi na ito nakapagsalita at ang natitirang bato na hawak niya, muling ibinato sa bintana at nabasag ito. Hindi pa tayo tapos, Manang Bisa. May araw ka rin. Subukan mo, ipapablatter kita bukas na bukas din. Pag may nangyari sa akin, kayo ang dadamputin ng mga pulis. Nagtatatakbo na ito papalayo at agad kong sinigurado na sarado na ang gate at pintuan ng bahay ampunan. Kinabukasan, sinabihan ko ang staff ng bahay ampunan na mag-ingat kay Malo. Kaya naging alerto lahat kami. At tumawag ako sa pulis na naka-assign sa bahay ampunan para magpa-blatter. Tuloy lang ang buhay namin sa bahay ampunan at sinabi ko kay Tina na mag-ingat din dahil solo siya sa bahay bakasyonan. Kahit alam kong kaya naman ni Tina na ipagtanggol ang kanyang sarili kumpara sa akin. At tama nga ako. Isang gabi may nangyari sa bahay bakasyonan. Mabutit na ibili ko na si Tina ng mumurahing cellphonean. At nagulat nga ako dahil tumawag ito sa akin at pinasok daw siya ng 2 lalaki at binalak pag nakawan. Manang Bisa, sorry po. Ayoko po naman manakit ng tao. Pero pinilit nila akong saktan ko sila. Pinilit nilang kinukuha ang mga bigas at ilang kagamitan dito. At pinipilit nilang kunin ang perang ipon ko. Kaya nasaktan ko po sila. Manang, sorry po talaga. Diyos ko, Tina. Ayos ka lang ba, ha? Ayos lang po ako. Yung isang lalaki sugatan at nagatakbo. Pero yung isa po, binalak akong saksakin. Nandito ang katawan niya. At wala na po siya, Manang. Patay na po siya. Patawad po. Pumahagulgol na ng iyak si Tina. At ramdam ko ang takot nito. Kinabukasan, maaga akong nagtungo sa bahay bakasyonan. Nagulat ako at awang-awa kay Tina dahil duguan ito na nakasiksik sa sulok ng sala at umiiyak. Anak, nandito na ako. Sige na, maligo ka na. At ako nang bahala sa kanya. Self-defense ang nangyari. Huwag kang matakot. Tatawagan ko kaagad ang pulis na nagbabantay sa bahay ampunan. Tao siya ng boss natin. Tahan na, anak. Okay lang yan, ha? Sinabi ko sa pulis na pinasok si Tina at lumaban lang ito dahil saksakin siya. Pero Manang, bakit bali-bali ang buto ng lalaki at wala namang tama ng patalim? Ano po ba ang ampon mo? Marunong ng self-defense, black belter or may kaalaman sa pakikipaglaban? Ang lakas naman po yata niya, gayong bata pa ito, parang wala pang 20 anyos. Sir, kilala mo ako. Sana tama na ang tanong. Gawan mo na lang ng paraan. Opo, kaya ng ampon kong makipaglaban. Black belter nga po siya. Bata pa ay marunong na at sanay nang makipaglaban. Dahil nga kilala na ako ng pulis, agad itong gumawa ng report at self-defense nga ang naganap. Kaya walang naging anumang kaso si Tina. Kinulong lang ito ng 24 oras at wala namang complaint. Nanginginig ito at takot na takot. Mabuti na lang ang kanyang buhok ay kaya niyang makontrol. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ilang linggo ding tulala si Tina
at ramdam kong may inililihim na ito sa akin. Tina, wala ka bang sasabihin sa akin ha? Manang, aksidenteng natikman ko ang dugo ng lalaki. Tumalsik ito sa bibig ko. Manang, hinahanap ng panlasa ko ang dugo. Sabi ng kaibigan kong si Tramos, kaya daw po niya akong tulungan. Pinagtapat ko sa kanya na may dugo akong aswang at handa daw niya akong tulungan. At papaano naman, Tina? Ano ba ang kaibigan mo ha? Albularyo ba siya o ang kanyang magulang? Paano kanya matutulungan? Nalilito ako, Tina. Magtapat ka nga sa akin. Ramdam na ramdam ko na may hindi sinasabi si Tina sa akin. Halos pawisan na ito. Ang nervyos niya ay kitang-kita ko sa kanyang kilos. Manang, hindi po tao si Tramos. Tina, natatakot na ako. Tama na ha. Magtapat ka na. Baka magagalit pa ako. Engkanto po si Tramos. Nakatira sila sa kabilang ilog. At Manang, may ikatlong mata din pala ako. Nakikita ko ang mga elemento. Ang hirap ipaliwanag, Manang. Huwag ka pong magagalit. Niyakap ko na lang si Tina at para bang nauunawaan ko siya. Dahil ako man ay kakaiba rin. Pero paano ko ba uunawain ang lahat? Ditong lito na rin ako. Tina, sana maunawaan mo ako. Hindi madaling unawain ang mga pinagtapat mo. At ang dugo, anak, maawa ka sa akin. Natatakot ako. Baka mamaya maghanap ka ng dugo ng tao. Hindi ko kakayanin, anak. Sana maunawaan mo ko ha. Kung matutulungan ka ng kaibigan mong engkanto at kung kaya kang magbago, sige, sumama ka sa kanila. Salamat po, Manang. Hindi pa po ngayon. Kailangan pa daw nilang ipaalam sa kanilang hari. Nauunawaan po kita, Manang. At hanggat kaya kong labanan, gagawin ko po. Tumango na lang ako kay Tina. Kahit litong-lito na ako. At hindi ko malaman kung paano ko ba tatanggapin ang nangyayari sa buhay ni Tina. Lahing aswang na may kaibigang engkanto. Diyos ko. Lawakan mo po ang aking pangunawa sa nangyayari sa buhay namin ni Tina. Bigyan mo ko ng lakas ng loob. At sana makaya ko pa ang mga susunod na mangyayari. Dasal ko habang pabalik na ako ng bahay ampunan. Habang papalapit ako sa bahay ampunan, nahalata ko na may itinuturo sa akin ng staff namin. Nasa bintana ito. Tinuturo ang bodega namin. May bodega kasi kami sa likuran ng bahay at nandoon ang mga kagamitang bigay ng mga sponsor namin. Mga lamesa at mga bangko ang laman ng bodega. Maging ang ibang kagamitan ng mga bata at ang iba pa nga ay imported na dala ng boss ko. Hindi ko naman maunawaan ang itinuturo ng staff ko. Kaya dali-dali akong lumapit sa bodega. Aba Malo, anong ginagawa mo dyan? Hindi ka na namin tauhan. Anong ginagawa mo? Inanakaw mo ang aming mga kagamitan. Tumawag kayo ng pulis. Magmadali kayo. Sigaw ko sa staff ng bahay ampunan at agad akong tumago papasok ng bahay. Alam kong kaya akong sakta ni Malo at kailangan kong umiwas sa kanya. Bakit ka tumakbo, Manang? Duwag ka palay. Kukunin ko lang naman ang kabayaran sa ginawa mo sa asawa ko. Hindi ako natatakot sa pulis nyo na binabayaran ng boss mo. Bago nga mahakot ni Malo ang mga lamesa at mga kagamitan na bagong-bago pa, dumating ang mga pulis at nagbalak pang tumakbo si Malo at isang lalaki na kasama nito. Pinagmumura pa niya ang mga pulis at sinabing bayaran ng boss ko. Naghabulan sila sa likurang bahagi ng bahay ampunan. Kitang-kita ko ang lahat at binalak pang gumanti ng lalaking kasama ni Malo. May dala din palang baril ang lalaki, kaya napilitang paputukan sila ng mga pulis. Natamaan ng lalaki at bumulagta ito sa lupa at duguan.
habang si Malo nagbalak pang pasukin ako sa loob ng bahay ampunan at may dala itong kutsilyo. Hindi pa malabo ang mga mata ko. Kitang-kita ko ang isang anino na tumula kay Malo habang napasok sa loob ng bahay ampunan. Anino ito ng isang lalaki at kaagad kong kinusot ang mga mata ko. At talagang anino ito. Hindi ako pwedeng magkamali. At 2 beses niyang itinulak si Malo hanggang madapa ito at tumusok ang patalim sa kanyang tiyan. Marami kaming nakasaksi, maging staff ng bahay ampunan. Ang nakita nila na dapa si Malo at aksidenteng hawak niyang patalim ay naisaksak niya sa kanyang tiyan. Malo, Diyos ko tulong po. Tuguan po si Malo. Sigawan ng mga staff ko. At ako naman ay natulala na lang dahil nakita ko pang naglakad papalayo ang anino. Para pa itong kumaway sa akin bilang pamamaalam niya. Agad namang nadala ng mga pulis si Malo sa ospital. Pero namatay din daw. Habang ako'y nagpapahinga sa aking kwarto at hindi ko pa matanggap ang lahat ng nangyari, tumawag naman sa akin si Tina. At takang-taka ako. Alam niya lahat ng nangyari. Gayong hindi ko pa naman sinasabi sa kanya ang lahat-lahat. Manang, okay ka lang ba? Ano po ang masakit sa iyo? Pupunta po ba ako dyan, ha? Tina, anong alam mo? Paano mo nalaman na may nangyari dito, ha? Tina, magtapat ka nga. Ikaw ba yung aninong tumula kay Malo? Hindi agad nakasagot si Tina. At halata akong nahihirapan siyang sumagot mula sa akin. Tina, ano ba? Ano yung anino? Alam mo ba yon? Anong alam mo, ha? Magtapat ka. Alam mong ayaw na ayaw kong nagsisinungaling ka sa akin. Si Tramos po ang aninong iyon, Manang. Huwag ka pong magagalit sa amin. Nararamdaman po niya pag may panganib. At nararamdaman daw niya na may mangyayaring masama sa iyo. Kaya sinundan ka niya papunta dyan sa bahay ampunan. Diyos ko, Tina, salamat ha. Pero napatay niya si Malo. Pero wala naman siguro siyang hangad na ganun ang mangyayari. Okay, naunawaan ko na ha. Huwag ka nang mag-alala, sige na. Ayos lang ako. Bukas pupunta ako dyan at baka pwede mo akong ipakilala sa kaibigan mo. Masayang ibinaba ni Tina ang cellphone. At lalo naman akong natulala sa mga bagong kaganapan sa buhay namin ni Tina. Nangyayari na nga sa buhay namin ang mga imposible. At kami lang ni Tina ang nakakaunawa sa lahat ng hiwaga. Kung may makakaalam man na ordinaryong tao lamang, baka isiping pareho kaming baliw ni Tina. Mula nga noon, hindi na namin alam ang nangyari sa mga anak ni Malo. May bali-balita na kinuha na daw ng kanyang mga kamag-anak ang mga anak nito. At ang asawa naman nito ay namatay na rin. Wala naman akong hangad na masama kay Malo. Ilang taon ko ding nakasama ito sa bahay ampunan. At hindi ko lubos maisip bakit kami humantong sa ganong senaryo. Mula nga noon, tumutok na lang ako kay Tina. Mas kailangan niya ang gabay ko. Kabilugan ng buwan noon at doon ako natulog sa bahay bakasyonan ng boss ko. Yun daw kasi ang tamang araw para gamutin si Tina at isasama siya ng magulang ng kaibigan niyang Engkanto. Yun din ang hudyat na makikilala ko na si Tramos. Manang, alam kong bukas din ang ikatlong mga mata mo. Kaya lang hindi mo alam paano ba ito gagamitin. Yan ang sinasabi sa akin ni Tramos. Dahil nakita mo daw ang kanyang anino noong sugurin ka ni Malo. Kaya, Manang, huwag kang matatakot sa kanya ha. Mabait po ang kaibigan ko. Maya-maya lamang, ganap na ang bilugan ng buwan. Kay liwanag ng sinag nito. At nakaupo kami ni Tina sa duyan, doon sa halamanan ng bahay bakasyonan. At isang lalaki nga ang kaedad ni Tina ang lumapit sa amin. Hindi ko alam kung saan ba ito nagmula. Basta nakita ko na lang siya
Napapalapit na sa amin ni Tina. Huwag po kayong matakot, Manang Bisa. Ako po si Tramos. Isa akong engkanto o elemento tawag man ng mga mortal. Matagal na po kami sa lugar na ito. Daang taon na. Baka po wala pa kayo sa mundo ng mga tao. Nandito na kami. Doon kami naninirahan sa kabilang ilog. Hindi man ninyo nakikita. Isang malawak na pamayanan ng mga engkanto ang naninirahan doon. Maswerte kami. At hindi pa ginagalaw ng gobyerno ng tao ang lugar namin. May portal po kaming inaalagaan at malaya po kaming nakakalabas-masok sa mundo ng mga tao at mundo namin. Ha? Nakikita nga kita, iho eh. Diyos ko, tunay nga kayo. At iba ang anyo mo. Mahabang mukha mo at tenga. Napakaputi ng balat mo pero hindi ako nakakaramdam ng takot sa iyo. Tina, siya palang kaibigan mo. Salamat nga pala. At tinutulungan mo ako noon. Kundi dahil sa iyo baka nasaksak na ako ni Malo. Namangako sa anyo ni Tramos. Kaya nga pala nilang maging taong engkanto. At sa nararamdaman ko, mabuti ang kalooban nito. Tama nga naman ang kanyang sinabi. Baka nga hindi pa ako tao, ay nandoon na sila sa lugar na iyon. Masaya ako para kay Tina. Nakatagpo siya ng bagong pamilya. Agad kong tinanong si Tramos kung kaya ba niyang matulungan si Tina na maalis ang kanyang nakakatakot na katauhan. At sinagot ako ni Tramos na pwede daw. Dahil sa kanila daw mundo, may mga halimaw din na kumakain ng kapwa nila engkanto. At kaya daw nilang alisin ang sumpa sa dugo ng mga ito. At nagiging normal na muli ang buhay ng mga ito pagkatapos. Kaya lang sa sitwasyon ni Tina, magiging ang kahati ng kanyang pagkatao ay magiging immortal na. Pero huwag kayong mag-alala. Dito pa rin naman mamumuhay si Tina sa mundo ng mga tao. Kasama po ninyo. Manang, hindi ba't may pangako ako sa inyo? Aalagaan pa kita. Hanggang sa pagtanda mo. Kahit po ganito na ang buhay ko, wala na akong pag-asa maging normal na tao. Kaya po nang ipinaliwanag sa akin ng mga magulang ni Tramos ang mangyayari, pumayag na po ako. Ayoko pong manakit ng mga tao at bigyan pa kita ng isipin. Ni Tina. Pangako Manang Bisa. Ibabalik ko po si Tina ng ligtas. Bumilang ka ng 9 na araw. Madadatnan mo muli si Tina sa bahay na ito. Dagdag pa ni Tramos. Niyakap ko ng mahigpit si Tina. Alam ko naman na babalikan niya ako. Kaya malaki ang tiwala ko sa kanya at sa kanyang kaibigang elemento. Naglaho na sila sa liwanag ng buwan. Masayang-masaya ang aura ni Tina nang maglaho ito. Halos sampalin ko na ang aking mukha. Baka kasi nananaginip lang ako. Pero gising na gising talaga ako. Pwede ba lang mangyari ang ganon? Isang lahing aswang, naging kaibigan ng engkanto. At saksi ako sa kanilang magandang samahan. Kung bukas lang ang ikatlong mga mata ng lahat ng tao, baka sakaling maraming mahihirap at mga taong miserable ang buhay ang natutulungan sana ng mga elemento. Kinabukasan, maaga akong bumalik sa bahay ampunan. Naging abala na ako sa mga batang may gustong umampon. Masaya ako dahil kukonte na ang mga bata at magaganda ang kanilang katayuan sa buhay. Mayayaman ang mga umaampon sa kanila at lahat dumaan sa legal na paraan. Hanggang dumating na ang 9 na araw. Matapos akong magsara ng bahay ampunan, maaga akong nagtungo sa bahay bakasyonan. Pero napakatahimik ng paligid at madumi na ang bahay dahil 9 na araw na walang naglilinis. Nag-aalala ako para kay Tina.
Iniisip ko, baka lahat ng pinakita ni Tramos ay kabaliktaran. Baka mga itim na engkanto ang lahi nito at wala na siyang balak pang ibalik si Tina. Wala naman akong mapagsusumbungan ng mga oras na yon. Baka isipin pa ng mga pulis na nababaliw na ako. Sa Diyos na lang ako humingi ng tulong. Matapos kong maglinis ng bahay, namahinga ako at nakatulog. Subalit pagkagising ko, wala na talagang Tina na bumalik. Napaluha ako sa awa sa ampon ko. At ang isa ko pang iniisip, paano kung bumalik ang ina ni Tina? Ano ang sasabihin ko? Kung iniisip man namin ni Tina na baka patay na ang kanyang mga magulang, pero paano kung buhay pa pala ang mga ito? Bumalik ako sa bahay ampuna na Aligaga at halos hindi na ako makatulog. Kung ano-ano nang pumapasok sa aking isipan. Hanggang sa hindi ko namamalayan, nabuwan na ang dumaan. At wala na talagang Tina ang bumalik. Ilang beses din akong naglakad patungo sa ilog at bumubulong kay Tramos. Pero wala na talaga akong maramdamang kakaiba sa lugar ng ilog. Tina, sana naman buhay ka pa at ligtas. Magparamdam kayo sa akin, Tina. Tramos, maawa kayo sa akin. Bulong ko. Wala na talaga akong maramdaman. Kaya napagod na akong bumalik pa sa ilog. Dumaan ang halos 1 taon. Halos magsakit akong kakaisip kay Tina. Pabalik-balik ako sa bahay bakasyonan. At naglilinis lahat ng kakayahan ko ay ginawa ko na. Dahil sabi nga ni Tramos, bukas ang ikatlong mga mata ko. Lagi akong nagbabakasakali na makita ko sila. Baka kako nasa kagubatan lang at sinasadyang hindi magpakita sa akin. Pero wala talaga akong maramdaman. Hirap na hirap akong isipin na baka nga patay na si Tina. Hanggang maging ang bahay ampunan ay nagsara na. At wala nang mag-sponsor at bumitaw na ang ibang kasosyo ng boss ko. Ang boss ko naman ay nasa Europe. At busy na rin daw sa kanilang negosyo doon. Ibinenta ng bahay ampunan sa isa pang pribadong samahan. At ako, tuluyan ang naging caretaker ng bahay bakasyonan. Namili pa ang boss ko ng mga katabing lupain at nagpagawa ng malawak na taniman ng mangga at mangustin. Pinakuha ako ng ilang tauhan na magbabantay ng halos 100 puno na mga prutas. At doon na nga ako nalibang. Pansamantalang nawala sa isipan ko si Tina at doon na umiikot ang mundo ko. Matanda na rin ako at ang lagi kong dasal sa Diyos, kunin na ako. At huwag raratay sa sakit. Gabi-gabi, iyon ang daing ko sa Diyos. Luluha na lang ako sa takot dahil alam kong mag-isa na lang ako. Hanggang isang gabi, nag-ingay ang mga alaga kong aso. Inutusan kasi ako ng boss ko na mag-alaga ng maraming aso kasi nga solo akong namumuhay. Sumilip ako sa bintana at laking gulat ko. May namataan akong mga tao na parang may ginagawa sa di kalayuan mula sa lupain ng boss ko. Napansin ko din na kabilugan ng buwan ng mga oras na yon. Agad kong naisip si Tina. At nag-aalala kung sino ang mga taong nasa loob ng kagubatan. Sa oras na 11:00 ng gabi, alam kong hindi normal na tao ang mga nakikita ko. Nakaramdam tuloy ako ng takot. Baka kako mga engkanto ang mga iyon at baka saktan ako. Nagkulong ako sa kwarto ko at naglock. Sa isip ko, makapasok man sila sa loob ng bahay, ang mahalaga, nasa loob ako ng kwarto ko at ligtas ako doon. Manang? Nanindig ang balahibo ko. Kilala ko ang tinig na iyon. Diyos ko, Tina. Ikaw ba yan? Opo, Manang. Inahatid nila ako at may sorpresa ako sa iyo, Manang. Dalian akong nagbukas ng pinto at nagulat ako.
Maikli na ang buhok ni Tina at may kasama itong batang lalaki na parang edad 5 taon. Tina, anong nangyayari sa'yo? Halos 3 taon kang nawala. Akala ko ba'y patay ka na? Asan si Tramos ha? Binihag ka ba nila? Sino yung kasamang bata na yan ha? Ano po 3 taon? Manang naman, nagbibiro po ba kayo? Parang ilang buwan lang ako doon at 1 taon. At tama nga ang mga magulang ni Tramos. Mabilis ang oras sa kanilang mundo, pero mabagal ang araw. Tina, hindi mo ako masagot. Ang tanong ko, sino yung bata na yan? Anak namin ni Tramos, Manang. Umalis ako dito, nagdadalang tao na po ako. Sorry po, isa yan sa mga dahilan kaya dinala ako ni Tramos sa mundo nila para maghanda sa panganganak ko. At sinabi ng kanyang mga magulang na isasabay nila ang pagpapalit ng dugo ko para maalis ang sumpa sa lahi ko. Ganap na akong tao, Manang. At ang anak ko, tao din po siya. Ang pangalan niya ay Timos. At lahat, Manang, ay nasa kapalaran ko na. Mabubuhay na akong normal kasama ka. Huwag na po kayong matakot ha. Nandito na ako. Timos ang putik. Natulala na lang ako at hindi makapaniwala na nasa harapan ko na si Timos. Si Tina. Napayakap na lang ako sa anak niya, nakamukha ng kanyang ama. At nagulat din ako nang may kumalampag sa kusina ko. Nandoon pala si Tramos. At hinahakot ang mga dala nilang sariwang karne at mga gulay at prutas. Madang, ayan. Kompleto ng pagkain nyo. Mabuti at may imbakan ka po ng pagkain dito. Mula ngayon, dadalhan ko na kayo ng mga sariwang karne at gulay. Hindi ko po kayo pababayaan, pangako po. Lumuluha akong nakatitig lang kay Tramos at nagpapasalamat. Sinabihin pa nitong siya na ang bahala sa lahat. At nakita ko ding tumakbo ang anak ni Tina at yumakap sa kanyang ama. Anak, alagaan mo ang nanay Visa mo ha. Kayo ang mag-aalaga sa kanya ha. Lahat ng itinuturo namin sa iyo, susundin mo. Mag-aaral ka na sa sunod na taon. Ani Tramos sa kanyang anak. At nakita kong tumatango ang bata at nakikinig sa sinasabi ng kanyang ama. Manang, advance po ang isipan ng anak ko. Baka po 10 taon na ang edad ng kanyang utak. Kahit mukha lamang siyang 5 taon. Matalino ang anak ko, Manang, at pag-aaralin ko siya sa bayan. Nauunawaan ko, Tina. Huwag kang mag-alala. Gagabayan ko kayo. Masayang masaya ako, anak ko. Akala ko talaga hindi mo na ako babalikan. Tara na, magluto na tayo. At makakain na, nagugutom na ako. Madaling araw na at baka gutom na ang anak mo. Masaya kaming nagsalo-salo. At umalis na rin naman si Tramos nang lumiwanag na. At sinabing nasa kabilang ilog lang siya. At kahit anong oras ay dadating siya pag may problema. Tuloy lang ang buhay namin ni Tina mula noon. At ang boss ko, hindi niya na ako kinakalimutan. Pinapadala niya ako ng budget at pagpapasahod sa mga taong nag-aalaga sa kanyang malawak na taniman ng prutas. Napuna ko naman sa mag-ina ni Tina. Marami silang pera palagi. At sinabi nitong bibili sila ng sasakyan. At baka pwede kong kausapin ang isa sa tauhan ko sa taniman ng prutas upang gawing driver nilang mag-ina pagpasok ni Timo sa paaralan. Agad ko namang ginawa ng paraan. At ang mag-ama na tauhan ko sa taniman ay dati daw namamasada ng taxi sa Metro Manila. Kaya tuwang-tuwa ang mag-inang Tina. At agad bumili ng sasakyan kasama ang mag-ama. Dumaan ang mga taon. Malaki na ang anak ni Tina. At matalino ito at magalang. Ang napapansin ko lang, marami siyang kausap at kalaro na hindi ko nakikita. Nagugulat na lang ako dahil bigla na lang dumarating si Tramos.
na hindi ko alam saan ba ito dumaraan. Hanggang sa makasanayan ko na ito. Manang, may pera na ako. Gusto kong hanapin ang mga magulang ko. Tutulungan daw ako ni Tramos. Walang makakagalaw sa akin kahit bumalik ako sa bayan ko. Baka kasi buhay pa ang itay dahil normal na tao naman ito. Tama ka, Tina. Yan din ang nararamdaman ko. Baka nga buhay pa ang ama mo. Sige, payag ako. Alam kong may magtatanggol na sa iyo ngayon. Masaya ako, anak. Kayang-kaya mo na ngayon ang lahat. Naghanda na nga ang mag-asawa at iniwan nila sa akin si Timos. Dahil bakasyon na ito at wala ng pasok, saksi ako at mangang-mangha ng maging ganap na tao si Tramos. Nakapantalon at t-shirt ito. At hindi mo akalaing taong engkanto ito. Nakita ko din na marami silang ginto, kaya maraming pera si Tina. Dapat mamigay sila sa akin, oh. Maagang umalis ang mag-asawa. Halong takot at pag-aalala ang nararamdaman ko kay Tina. Alam niyang pwede siyang sakta ng mga kamag-anak ng kanyang ina. Pero alam ko ring hindi nila kaya si Tramos. Nakakatawa man, pero ang lahing aswang at taong engkanto pala ay pwede palang maging isa. Kaysay ako habang nakatanaw sa kanilang papalayo. Habang ang kanilang anak, abala sa mga kaibigan niyang siya lang ang nakakakita. Ating gabi na nang sila ay makabalik. Lumuluha si Tina dahil hindi na niya naabotang buhay ang kanyang ama. Nagkasakit na daw ito at walang nag-aalaga. Ang kanyang ina naman ay nawala na lang at alam niyang pinatay na ito ng kanyang mga kalahi upang makuha ang mutya sa katawan ng ina niya. May mga sumubok ding saktan daw si Tina dahil nagpaputol daw ito ng buhok na bawal iyon sa kanilang angkan. Pero hindi nila kaya si Tramos. Nanigas na lang daw ang mga tiyan at tiyuhin ni Tina at hindi nila malaman kung bakit at paano nagawa iyon ni Tina sa kanila. Manang, lagana pa rin ang kanilang kasamaan. Ang dami pa rin nila doon. Awang-awa ako sa itay ko. Nakita na lang daw itong patay na at said ang dugo. Gusto ko silang gantihan pero iniisip ko ang anak ko. Ayokong maging masama. Diyos na lang ang bahalang umusig sa kanila, Manang. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Ang mga tiyuhin at tiyahin mo na nakaharap ko ay mananatiling stroke na ang kanilang katawan. At maging ang kanilang dugo ay babara sa kanilang ugat. Hindi na nila magagamit ang kanilang mutya at hihina na ang kanilang kakayahan. Saad naman ni Tramos na awang-awa kay Tina. Natuldukan na nga ang lahat ng katanungan ni Tina. Mula nga noon, panatag na ang loob niya. Lagi niyang pinagdadasal ang kanyang ama at ina at nananalangin na sana malipol na ang angkan niya upang matapos na ang kasamaan ng mga ito. Pero kailangan nating tanggapin, Tina, nakasama na ng mga tao ang lahi niyo noon pa man. Ang maipapayo ko lang sa iyo ay palakihin mo ang anak mo sa tamang pag-uugali at huwag hayaang maging masamang tao. Sir Casper, alam mo ba sa ngayon dalawa na ang anak ni Tina? Isang babae at isang lalaki. At muling nawala si Tina ng halos 1 taon. Bumalik na may dala na namang anak at kay saya ko. Marami na kami sa bahay at kay babait at kay gagalang na mga apo ko. Nandito pa rin kami sa bahay bakasyonan ng boss ko at nagbalik bayan muli sila. Nagpatayo muli sila ng isa pang bahay na bakasyonan sa gitna ng kanyang taniman ng mangga at doon sila tumutuloy pag umuwi ng Pilipinas. Ibinigay na nila sa akin ng tayo ng bahay ko. At kahit sa maliit na lote, nasa pangalan ko na ito. Sinabi naman ni Tina na kaya naman niyang bumili ng malawak na lupain sa tamang panahon. Si Tramos naman, patuloy itong nakabantay sa kanyang mag-iina. Ang kanyang mga magulang ay paminsan-minsan ay dumadalaw din sa bahay namin. Kaya babait nila pero mas tao pa silang kausap.
at marunong silang makipagkapwa-tao kahit sila ay mga engkanto. Marami na pala ang kagaya ni Tina sa buong Pilipinas na naging asawa ng mga elemento at hindi lang talaga kayang paniwalaan ng ibang tao. May mga pinakilala sila kay Tina na may mga anak na rin ng mga taong engkanto. Naging matalik na kaibigan ni Tina ang mga ito at natuto na si Tinang makipagkaibigan at masaya si Tramos para sa kanyang asawa. Basta ang laging sinasabi ng mga magulang ni Tramos, huwag mangingialam sa batas na pangtao at hayaan ang mga tao sa kanilang maling gawain. Basta't huwag papakialaman ang buhay ng mga taong engkanto. Hindi na ako nagtataka sa mga pinakitang ugali ni Tramos sa amin. Pinalaki pala siya ng kanyang mga magulang na may sariling prinsipyo. Kahit kaya naman nilang mamuhay ng marangya dahil may pag-aari naman silang mga ginto. Pero ayaw ni Tramos mabago ng pera ang kanilang buhay. Basta manang, mabuhay ka hanggat gusto mo. At kami na po ang bahala sa iyo. Mahal na mahal kita manang Visa. Kundi dahil sa iyo, hindi ako magiging ganap na tao. Kung hindi mo ko inalagaan at itinago sa mga tao, baka baliw na po ako ngayon. O di kaya ay napatay na ako ng mga kalahi ko. Napangiti na lang ako at inalala ang aming nakaraan ni Tina. Kundi pala ako naging matapang, baka nga pulutin kami ni Tina sa mental hospital. Hanggang ngayon, nandito pa rin kami ni Tina at ang dalawa niyang anak. Gumagawa na kami ng paraan para mabili ni Tina ang tabi ng ilog upang mapalapad kami sa pamilya ni Tramos. Ang boss ko naman, nananatiling nakasuporta sa akin at hindi ako nagsisisi sa buhay na pinasok ko. Kahit pa hindi ko na nakita pa ang pamilyang pinagmulan ko, masaya na rin ako dahil binigyan ako ng Diyos ng anak na mahal ako. At may mga apo akong kay tatalino at habang lumalaki ang mga ito, ang paggalang nila sa akin ay hindi kayang tumbasan ng salapi. Tandaan ninyo, hindi pa lahat ng ating nakakaharap ay totoong tao. Ang batayan natin sa ngayon, kung mabait sila sa atin, dapat lang palitan din natin ito ng kabutihan din upang mabuhay tayo ng masagana at payapa habang buhay. Manang Visa po ng Pilipinas. Wakas ng kwento. Hanggang sa muli.